Magandang umaga po sa inyo lahat. Una na po ay maraming salamat at kayo narito upang sama-sama ay ialay natin ang banal na misa. Kagabi po, habang pumapatak ang ulan, ako'y kinakabahan. Baka kaya ako kakaunti ang magsimba bukas, araw pa naman ng linggo. Pero kanina, pagpasok ko dito sa sanktuaryo at makita ko po kayo, nagpasalamat agad ako. Salamat naman at narito ang isang mapanagutang bayan, tumutupad ng kanilang tungkulin, nagpapamalas ng kanilang pagmamahal sa Panginoon. Mga kapatid, matapos po ang sunod-sunod na mga dakilang kapistahan na may kinalaman sa ating kaligtasan. Nauna na dito ang dakilang kapistahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Yan ang pinakabukal ng katubusang ating tinatamasa, sapagkat diyan nakasandig ang kapatawaran ng ating kasalanan, diyan ang gagaling ang bagong buhay na ating taglay at ang pangako ng walang hanggang buhay. Sinundan ito ng dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit. Kapistahan na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Yayamang ang ulo, ang ating Panginoon ay nakapasok na sa kalwalatian, hindi malaot, susunod na ang kanyang katawan. Tayo ang katawang mistiko ni Kristo. Kung tayo lamang ay mabubuhay ayon sa aral ng Panginoon at kumaysa sa katuparan lamang natin ang ating misyon, makaaasa tayo, batay na rin sa pangako ni Jesus na kung nasaan siya, nais din niya ng kanyang mga alagad ay makasama niya. Sinundan ito ng dakilang kapistahan ng Pentecostes. Hindi lamang po katuparan ng ipinangako ng Panginoon. Ang Pentecostes ay nagkakalob sa sangkatauhan ng lakas ng Espiritu Santo patnubay upang sa gayon may sakatuparan natin ang ating misyon bilang katawang mistiko ni Kristo at bilang kanyang mga apostol. At pagkatapos nga ng Pentecostes, sinundan ito ng dalawang mahiwagang dakilang kapistahan. Mahiwaga sapagkat kakaiba. Ang dakilang kapistahan ng Santissima Trinidad, isang doktrina na sa isang Diyos ay may tatlong persona. Pero ito ang nagbibigay katangian sa ating simbahan at sa ating pananampalataya. Sinundan ito noong nakarang linggo na isa na namang kakaibang kapistahan, ang dakilang kapistahan ng Corpus Christi, ang ikalawang kapistahan ng banal na Eucharistia, na nagpapaalaala ng sakramentong ito'y itinatag ni Jesus para ipadama ang kanyang palagiang presensya at nang sa gayon sa lahat ng tao, sa lahat ng dako, sa lahat ng panahon, sa tuwing ipagdiriwang ang Eucharistia, ang biyaya ng kaligtasan ay pinaparating sa lahat. At noong Biyernes, ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ng Panginoon. Nagpapaalala sa atin na ang pinakabuod ng ating pag-iral, ang pinakabuod ng ating kaligtasang tinatamasa at ang katibayan ng pangakong ating tatanggapin ang walang hanggang buhay, ang lahat ng ito'y dahil sa pag-ibig sa atin ng Panginoon. So yan po ang hanay ng mga dakilang kapistahan na may kinalaman sa ating katubusan. Ang hihintay na lamang natin ay ang kahuli-hulihan
at ang pinakarurok na sa araw ng linggo sa buwan ng Nobyembre, ang dakilang kapistahan ng pagkahari ng Panginoon sa sanlibutan. Yayaman tapos na ang hanay ng mga dakilang kapistahan, tayo ngayon ay nagbabalik sa tinatawag nating karaniwang panahon. At ngayon nga po ang 11 linggo ng karaniwang panahon. At sa Ebanghelyo ay napakinggan natin ang pagsisimula ng bahagi ng Ebanghelyo ni San Mateo kung tawagin ay missionary discourse. Ito'y nagtataglay ng mga pangungusap ng Panginoon bago niya tuluyang ipinadala ang mga apostoles sa isang maikli at panandaliang misyon. Kumbaga'y patikim lamang. Patikim. Sa ating makabagong terminolohiya, on-job training. Ang kanilang talagang misyon ay magsisimula sa sandaling ang Panginoon ay umakyat sa langit at matapos nilang taglayin ang Espiritu Santo, sila'y hahayo sa sanlibutan upang ang paghahari ng Diyos ay ipalaganap, upang ang mabuting balita'y ipahayag sa lahat. So ito po yung simula ng tinatawag natin missionary discourse. Sa unang pakikinig, maaaring akalain natin ito'y patungkol lamang sa mga apostol at kanilang kalili, ang mga obispo, mga pari, mga reliyoso. Marahil yan yung makitid na pagkaunawa. At totoo nga po, sa amin ay nakaatang ang mabigat na pananagutan na sa pagiging kinatuan ni Kristo bilang mabuting pastol, pangalagaan ang kawan ng Diyos. At nakatutuwa po, na itong ating Ebanghelyo ngayong araw ng linggo, sapagkat sa Martes po, sa Martes, 16 ng buwan, 2 anak ng parokya, si Deacon Sam at si Deacon Winter, isa'y taga Santa Ana at isa'y taga Matungaw, sila'y oordinahan upang maging ganap na pari. At sa Miyerkules nga po, sa hapon, ipagdiriwang dito ni Father Sam ang kanyang Thanksgiving Mass, at si Winter naman sa Lunes, sa susunod na Lunes, ang kanyang Thanksgiving Mass. Well, para sa amin na malapit na mag-retire, pasasalamat bakit? Sapagkat kung kami man ay magre-retire na, nakatiyak kami, meron kaming magiging kahalili. So, sa makitid na pangunawa, maaaring itong ating isipin. Ang Ebanghelyo para lamang sa mga obispo, pari at misyonero. Marahil sa isang banda. Pero kung ating pong tatalastasin mabuti, ito'y misyon ng bawat isa sa atin. Dahil lahat ay tinutukoy ng Ebanghelyo. Well, tandaan natin mga kapatid, pag tinanong ano bang katangian ng ating simbahan, ng ating pananampalataya, ang ating isasagot, ang ating pong simbahan ay one, holy, Catholic, apostolic. One, iisa ang simbahang itinatag ni Jesus. Iisa. Holy, ito'y banal, sapagkat ang kanyang ulo, ang ating Panginoon, ay ang banal ng Diyos. At tayong bumubuo ng kanyang katawan ay tinatawagang magpakabanal at himugin ng lahat, magpakabanal at maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ito'y Catholic, universal, pangkalahatan.
Kaya nga't sa mga huling pangungusap ni Jesus sa mga apostoles ay kanyang sinabi, humayo kayo sa sanlibutan at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Yan ang ibig sabihin ng pagiging Catholic. At sa bandang huli, ito'y apostolic. Nang ibig sabihin, una na, sapagkat tayo nakaugat sa 12 apostol. Ang 12 apostol na pangunahing prinsipe ng ating simbahan, sila rin ang haligi ng ating simbahan at pananampalataya. Pero pangalawa, pag sinabi nating apostolic, ibig sabihin, tayong lahat, katulad ng mga apostolo, ay isinusugo upang makibahagi sa misyon na minsay ginampanan ng mga apostoles. Ang misyon na ang paghahari ng Diyos ay palaganap, ang misyon ng Ebanghelyo ipangaral sa lahat ng tao, ang misyon na ipadama sa iba, sila'y patuloy na kinakalinga ng Diyos. Kaya nga itong ating Ebanghelyo'y patungkol sa ating lahat. Tinatawagan tayo, hinihimok tayo, magkaroon tayo ng bahagi sa misyon ng Santa Iglesia. Pero una at higit sa lahat, upang maunawa natin ang nangyari, meron ditong isang kataga na dapat natin busisiing mabuti sapagkat dito nakaugat ang buong istruktura ng missionary discourse. At ano yung kataga? Nang sabihin po ni San Mateo, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litot lupaypay para mga tupang walang pastol. Nahabag si Jesus. Ito hindi lamang isang karaniwang kataga. Oo, bawat isa sa atin naaawa. Yun lang kapag napapanood ninyo ang balita tungkol sa naganap na lindol sa Mindanao, siguro naaawa tayo. Nakakaawa sila. Winasak lang kanilang mga pamamahay, hindi pa makarating ang tulong ng pagkain, tubig. Nakakawa makita na sa kalye na mamalimos, tubig. Marahil nakakakita kayo na mga nanirahan sa dampa. Alam nyo, nung minsan ako'y sinundo para sa isang sick call dito sa may gawing San Nicolas. Pumasok po kami sa isang eskinita. Abay, parang tulay ng kawayan. Yung pala'y isang maliit na pusalian na tinirikan ng mga barong-barong. Pag medyo ka mabigat, lulusot ka na. May pinuntahan kami, may sakit doon. Meron pala dito sa Bulacan ng ganong kalunos-lunos na kalalagayan. Di ba? Makakaramdam ka ng awa. Pero kapag lumayo ka na, pag pinatay mo na yung TV, para bagang naglalaho na rin yung awa. At yun yung karaniwang awa. At tayo lahat ay naaawa. Pambihira na lamang yung may pusong bato na kahit kalunos-lunos ang nasa saksyan, walang talab sa kanya. Pero dito, ang ginamit ni San Mateo ay isang napakahalagang kataga na kung titingnan natin ito sa wikang Griego, ito yung katagang splagmestei. Splagmestei. Na kung isasali natin ito sa wikang Ingles, to be moved with pity, pakilusin ng habag.
At yan ang nangyari sa Panginoon. Siya pinakilos ng kanyang habag. Kaya tinawag niya ang mga apostoles. Binigyan sila ng kapangyarihan at ng tungkulin. Humayo kayo, hanapin ninyo mga nawawalang tupa ng bayang Israel. Pagalingin ang mga may sakit, kalingain ang mga naghihirap, palayasin ang mga demonyo. Yan, hindi lamang naawa si Jesus, siya'y itinulak ng habag para siya'y gumawa ng kaukulang hakbang. At yan ang salalayan ng buong istruktura. Kung hindi si Jesus ay nakaranas nitong splagnicistei, ay maglalaho na ang kanyang natanaw. Parang nagdaan na tanawin lamang. Pero dahil sa kanyang habag, siya'y kumilos, gumawa para tugunan ang kaawa-awang kalagayan. At yan ang tinukoy nating kanina sa pagsisimula ng ating misa, na sana'y taglayin natin ang damdamin ni Jesus. Yan yung splagnicistei. Mga kapatid, marami sa ating mga kababayan, hindi man katulad ng kalalagay ng iba, pero sila rin ay nasa kaawa-awang kalalagayan. Halimbawa po, yung mga bata, lumalaking mangmang. Hindi lamang mangmang sa paaralan, kundi mangmang sa pananampalataya. Dala ng kapabayaan ng kanilang mga magulang. Minsan ako'y nagdulog ng ikakasal. Ba't ba nakalokohan ko yung isa? Tinanong ko, sanay ka ba magdasal? Opo, Father. Sige nga, pakidasal mo nga yung ama namin. Nasimula naman, Ama namin, sumasalangit ka. Tumigil. O, tuloy mo ka ako. Nangiti na lang. Yun pala hindi alam. Ikakasal na lang, hindi alam yung ama namin. Ano ituturo niya sa anak niya? O marami sa atin mga kapatid, nagsisimba tuwing linggo. At yan ay pinagmamalaki ko sa iba kong mga kapatid na pari. Ay, sa Bulacan masisiyang ka. Dami nagsisimba. Pero ang tanong, kailan bang mga taga Bulacan? Hamak na mas marami, lumabas lang tayo ng bakuran ng simbahan. Marami dyan, hindi nagsisimba. Di ba nakakaawa rin sila? Mga mag-asawa, nagsasama ng walang basbas ng Diyos. Live-in o kaya'y civilly married. Di ba nakakaawa sila? Ala sa kanilang biyayang kinakailangan sa Kristiyano mag-asawa. Mga may sakit. Ang daming may sakit dyan sa ating kapaligiran. Totoo nga ako kay Padre Dani, no? Madalas nawawala. Pagkakain na kami tanghalian, magre-report. Father, kasama ko po yung mga CFL 20 yung dinalaw namin may sakit. 20. Bay, sobrang dami no. Ako'y isa lang dalawin, pag uwi ko'y lawit na dila ko sa init at hirap Sila 20. Buong umaga, dinalaw. At marami pa. Yan ang kalalagay ng marami nating kababayan. Huwag na tayo lumipat ng bayan. Dito na lang sa loob ng ating bayan. Nakakaawa. Ganun lang. Pero kung tataglayin natin yung damdamin ni Jesus, yung binabanggit nitong splagnicistei,
Hindi lamang tayo makakaranas ng emotional sadness, emotional pity, damdaming naaawa. Hindi lang yan. Itutulak tayo, meron kang maggagawa kahit paano. At doon nga po sa aklat ng pinagbabatayan ng ating pagninilay, sinasabi doon, sapat na ikaw ay makiisa sa mga samahang may apostolado. Ano yung mga samahang may apostolado? Diyan na yung Paska. Ang kanilang apostolado, yung mga batang nag-aaral. Sumama ka sa Legion of Mary. Nako, yan po, ako'y nasa San Miguel. Pag nakikita ko ni mga legionary ko, kinakabahan na ako. At alam ko, ang sasabihin nila, Father, may sick call. Sabi ko na nga ba eh. Yan, siya mga magigiting na naghahanap ng mga may sakit, dinadalaw, at kapag handa, susunduin na yung pare. Ba't hindi ka magmiyembro dyan? Sa mga social actions, ang Knights of Columbus, ang CWL, handyan yung mga movements, El Shaddai, Corsilio, handyan yan yung lupo ng mga kabataan, at ang katutuwa po, nandito na karamuan ng Mayo, tinulungan nila ang mga katikista. Sila mismo ang nagturo sa mga bata. Yung mga kabataan na walang inatupag kundi bumarkada, magmoling, pinakinabangan natin noong Mayo doon sa Simba Aralan. Maraming kabataan na nakisangkot. So yan ang ibig sabihin ng pagiging apostolic. Lumalabas ka sa iyong comfort zone. Ano yung comfort zone? Yung bakuran mo. Abay, sarap na sa lokal na ng bakuran. Nakataas ang paa, nanonood ng TV, uminom ng malamig na lemonade. Yan ang comfort zone. Paglinggo, sisimba, uwi na. Komportable. Yan ba ang Kristiyano? Hindi. Ang isang Kristiyanong apostoliko, lumalabas sa kanyang comfort zone at taglayan damdamin ni Jesus. Hahanapin niya itong mga nasa nakaaawang kalagayan upang sila'y tulungan. At yan ang hamon ng ating ebanghelyo. Huwag natin ituro yung mga pangunahing tinukoy, ang mga misyonero, obispo at mga pari. Hindi. Tayong lahat ay nakasandig sa isang simbahan na may katangiang apostoliko. May pananagutan tayo sa mga kapatid natin na nasa kaawa-awang kalagayan. At yan ang biyayang ipagdasal natin sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang. Kalakip ng ating pagpapasalamat at paghahain ng iba pa natin mga pangangailangan, pagdasal natin, taglay natin ang damdamin ng Panginoon. Hindi isang karaniwang awa, kundi habag na may lakas upang tayo itulak sa pagkilos. At sa pamamagitan nga ng habag na ito, makisangkot tayo sa misyon ng simbahan.